Ito na nga ba ang pinakamalaking siomai sa Pilipinas? Well, di namin alam kasi wala naman nasusulat sa Google. Dahil nag-birthday ako at napaka-common na ng cake, gawa na lang tayo ng jumbo na siomai with the help of our creator friends Abby and Juju Mau. At syempre, present kami dalawang mag-asawa. Gamitan nyo na lang ng favorite nyo na chili garlic, mga isang bote yung kailangan nyo at 1/4 na bote ng soy sauce. Medyo authentic yung recipe natin dito kaya kahit gayahin nyo to, malaki man o maliit sigurado masarap yan. Sarap! Sarap! Sarap na shrimp! Goods. Solid yan, promise, kaya simulan na natin gumawa. Meron tayong 1.5 kilo ng kasim or pork shoulders na isa-slice natin sa more manageable pieces. Ayaw natin na gumamit ng giniling sa siomai dahil mas masarap pag medyo buo-buo pa siya. So tamang tad-tad lang yung gagawin natin dito and makakatulong din to para mag-tenderize yung meat. Ilipat lang natin siya sa bowl and ibabad natin siya sa water. Makakatulong to para matanggal yung red sa pork, kahit minimum of 10 minutes lang pwede na yan. While waiting, i-prepare na natin yung shrimps. Bumili lang kami ng deveined at deshelled na shrimps para mas madali yung buhay, tapos i-separate lang natin yung tails. I-rough chop lang natin siya kasi gusto natin na may makakagat na buo-buong shrimps. Then as much as possible, i-drain natin yung tubig para kumapit siya ng mabuti sa meat mixture natin. Kailangan naman natin i-rehydrate yung mushrooms natin, then i-chop natin yan mamaya. Pagsamasamahin natin yung pork, shrimps, chicken powder, white pepper, sesame oil, cooking wine, mushrooms, sugar, cornstarch, at egg whites. Massage natin para mahalo at matenderize yung meat, then i-set aside natin yan para mag-prepare ng Smaller wrapper? basta wrapper, si Queen ang bahala dyan. Ididikit natin sila using water. I-press nyo lang ng firmly yung dugtungan para magdikit talaga. Then sa largest na bilog na mahahanap nyo, i-trace natin yung knife natin. Make sure lang na huwag nyo iiwanan na exposed kasi maninigas siya. Pwede nyo siyang i-cling wrap kung hindi nyo pa gagamitin. And the result? Gorgeous! Ipatong natin yung fillings natin sa molo wrapper, Knox fillings. At i-mold lang natin siya into a siomai. At dahil wala tayong tobiko, gagamit na lang tayo ng carrots for color. Kitang-kita nyo naman yung pagiging professional ni Juju Mau, diba? First is gagawin niya muna ng julienne. Then tsaka niya i-dice ang maliliit. Bali, pipinuhin niya. Filipino! Filipino! No reaction. Huwag kayong mag-alala, walang natapon dyan. Make a hole, then ipasok natin yung carrots na ginawa natin. At sa pinaka-challenging na part, ipapasok natin siya sa steam basket. Pag ready na, i-steam na natin siya until mag 165 yung internal temperature niya. In our case, 1.5 hours inabot. 1, 2, 3. Ha?